karon hantod nag-Matthew ta, four Gospels, Acts, Romans, kaning Romans 9 ang pinakataas kaayo nako nasulat perting daghana. No, gabaga gid kay ako ni manang nakadua ka adlaw jud ko ani pag-share. But anyway, no, ang Romans 9 talks about the sovereignty of God. Ngano di ay ginapa, ngano da ay medyo gi dutan kayo ning Romans 9 para makasabot yun ang tanan na daghan sa tuwa na ay mga problema, klase-klase man ta mga problema, pero masabtan nimo ang Romans 9 because of the sovereignty of God na nagtrust ka siya, everything is orchestrated no kana mawala gyud ang ato ang pagka unsa man kada akong gi-share ganinang buntag no kanang spirit of kanang jealousy, magkumpit ka, mapangutana nimo ang uban, nganong dato sila, kami pobre, ngano man Lord, no nagserve man ko sa imuha, ngano ing ani man nahitabo noon karon Lord, nagka problema na noon mi karon Lord. No, that is one of the solution masulbaran na ang ato ang mga questions na to kay Lord because of Romans 9. Gi-explain kay dinhi og maayo no katong time na wala pa kay nako ni gi-meditate og taman pag-study ani dili jud nako masabtan ang whole chapter Romans 9. I don't know sa inyo ha kung nakasabot dayon mo. Pagbasa ba ninyo nakasabot ba mo or naa ba mo'y mga revelations na pwede nato na maistoryahan malingkuran para at least ako pud madungagan pud na sa ako ang na revelation no pwede pud kaayo na ninyo i-share sa ako kay once na nabasa na ako ni nadunggan ako ning Romans 9 no nalahi gyud na ako ang pananaw na nako sa ako ang kinabuhi kay dinhi sa sugod pa lang sa verse 1 and verse 2 giingon na din ha no ang pagiging passionate ni Paul na mo win souls in making disciples no kay sa tuang data pa lang no nganon ang mga lalaki wala gid sila nadadala na bag-o no then kini kung tinuod yun ay na ang Holy Spirit nimo dili lang dahil na siya ingon tungod sa magiging emotional ka na Lord, I want that gift. Lord, I want that power. Lord, I want that anointing na para lang din na sa imuha na anointing kaya kung tinuod jud pod nagiging passionate ka and you have that anointing kailangan pod ikaw naadjud kay mawin na mga tao sama sa life ni Paul. Grabe jud iyang attitude towards that. Kay in fact, ang mga people na gusto niyang i-win ang si mga Jews, kaning mga Jews na nimao ni siya ang nipatay kay Jesus Christ and even po sa iyang kinabuhi, gusto po siya patyon. Tama? So, ganun man gusto gyapon niya i-win. Kaning mga tawhanan ni, kaning mga Jew na ni. Kay ang mga Jew baya, supposed to be sila ang unang first hand tawagon sila na you are the children of God. But gi-reject nila si Jesus Christ, gi-reject nila si Paul, mao ni karon na ang heart ni Paul is Lord, no? Gusto gyud nako ni sila i-win. To the point sa verse 3, no, for I could wish that I myself were separated from Christ for the sake of my brethren, my kinsmen according to the flesh. Okay? Kay nabasa nimo ang verse 1 and verse 2, kay si mo ni ang gibati ni Paul. I am telling the truth in Christ. I am not lying. My conscience testifies with me in the Holy Spirit that I have great sorrow and unceasing grief in my heart. Kay tungod ani sa Romans 8, di ba? Romans 8:39 that no one can separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Then si Paul ana siya Lord kung love gyud ay wala gyud ay makaseparate sa ato Lord. Pero din yang yahang heart is kung ingani man lang daay Lord, ako mga kauban, mga kinsmen, mga Israelites, usaon na sila ma-separate nila sila sa imuha Lord. No, so grabe iyang burden actually. So siya mismo, no, nakita niya wala na siya labot kay kabalo siya, dili short ang iyang pananawon. Ang vision ni Paul is layo kay iyang pananawon. Panandalian naman ang iyang pagstray diri sa kalubutan with all the persecutions and hardship nga naagian diri, kabalo siya sa eternal pag once makauban nimo si Jesus Christ. Mo to iyang pananawon sa mga Jew. Bahala na ko gi-persecute ko nila, bahala na gimak ko nila, bahala na ko ginapaulawan ko na, bahala patyon ko nila. Basta lang Lord,
kani sila makaila sa imo, makareceive sa imo, ug nakabalo sila Lord kung unsa gyud ay, no? Mahitabo kung dawaton ti ka. Okay? Mo na siya ang pasabot din eh. So sa verse 4, who are the Israelites to whom belongs to the adoptions of sons and the glory and the covenants and the giving of the law and the temple service and the promises, whose are the fathers and from whom is the Christ according to the flesh, who is over all, God bless forever. Amen. Dini, ginaistoryahan dini, ginapaprove ni Lord na we are all His children. Maski pa na dili ta physically gikan sa linya ni Abraham, pero ingon din na descendants ka ni Abraham from Isaac, dili kay Ishmael, then you will be called His children. Mao ni siya ang gibutang ni dinhi, no, ni gipakita ni Paul na no, we are Gentiles but we are really the sons of God spiritually. Okay? Demo ambak ko. Mga highlights lamang kaya. Di na ako ni isahon. Okay? Kade? Okay, pag-abot aning Romans 9, di ba? God's sovereignty. Unsa may pasabot sa sovereignty kay basig nga Supreme. ba unsa sovereignty? Above. Kung ang Almighty. sovereignty sa Pilipinas, ang power sa Pilipinas or control niya sa tibuok niya nga nasod, same gyapon na sa Ginoo, ang katibuk-an sa iyang gahom, control sa iyang katawan. Mao na ni ang gibutang diha sa Romans 9. Sige, padayon ta. So, dili na jud na mag-question, dili dapat ta karon mag-question kung tinuod ba gyud ta anak sa Ginoo. Okay? If you believe in Jesus Christ, which is tomorrow ma-share ni Wendell tong Romans 10:9, no? Kung tinuod jud ka na anak sa Ginoo, 100% you have that confidence. This Romans 9 giprove gyud sa tuwa na anak gyud ta sa Ginoo. Okay? So, di na dapat ta mag-doubt ana. Alright? Kuha ba nato na? No? So, next is, saan ba to? Ambak lang ko ha. So, what shall, ingon din sa verse 14, what shall we say then, where there is no injustice which with God is there, may it never be? Unfair ba si Lord? No, ginapangutang na din ni, unfair ba si Lord sa iyahang mga decisions in life? Nang maka-questions ka sa iyahan nga Lord, ngano siya man lang yun ang ipaboran nimo Lord, ngano siya man gina-bless nimo Lord, ngano kami Lord, disciples man nimo nangalagad mi sa imo ha. No, unfair ba si Lord ana? Wala ba ta niya nakitaan? No, murag in a way na mayngong ka sa iya, wala nimo siya gitagaan og rights mo decide na siya man ang creator kaya sa kalibutan. Kung ang creator nag-create, siya gyud ang mag-decide kung unsa niya buhaton na. Dili ta angay mo question sa iya kay siya man ang creator. As we, as clay, no, katong gi-share nako ganinang morning tong potter. No, ang potter pag magporma siya og vase din ha. Mangutana ba ang clay din na ani lang buhata sa kuha ha? Ayaw lang jud ko buhati og straight, dapat na curve para gwapo nindot ko para ma-display ko sa balay. You cannot ask questions anything about that because He is the creator. Siya ang magbuot sa tanan, no? Siya ang mag-decide ana. Mao nang kita mismo makaingon jud ka kay Lord. Lord, pasaylo ako Lord kung naama ko'y times naga-question ko sa imo, naga-doubt ko sa imo. Morning Romans 9, makaponder jud ka. Mamalandong jud ka ba sa mga tanan imong mga pangutana sa Ginoo? Ngano siya mas gwapa siya, ngano mas gwapo ko, ngano siya dili siya gina-bless, ngano siya anointed siya ako dili, ngano bright siya, ngano ako dili ko kabalo mo siya, ngano dagang mga ngano sa tong kinabuhi. Then diri gina-prove ni Lord sa ato, I am your creator. Who are you asking me? Ano? Then, nakaidong aga? Mo ganito nung kung tanawon nimo katong sa prodigal son og katong sa panganay, murag tan-aw sa kwan, tan-aw sa panganay nga unfair ang papa. Kay gilustay ko niya iyang kwarta. Ang accusation niya is namurikat ang iyang mangud. Which is wala gani siya kakita, di ba?
nga namurikat pero mao na ang iyang gikuan nga gilustay niya sa prostitute. Kung tanawon ninyo, unfair ang kuan, ang magulang sa iyang tanaw sa papa. Pero lahi ang papa eh. Gracious man gud ang ato ang papa. Nga the moment nga ang kuno jud nimo, mali ka, nagrepent ka, ang mindset sa magulang is bounded yun siya sa law. Self-righteousness ba? Which is tomorrow, madiscuss nato na siya nga, ang God's righteousness. Ang kwan. Mao ni nga, makita ninyo, wala nila na-experience ang tinuod jud nga, um, ah, ang tinuod nga gospel sa mga Pariseo. Pag-abot dito sa prostitute. Di ba? Niuli sila nga condemn ang mga Pariseo kay pero ang prostitute na-accept, na forgive. So, kita-kita ra yung nagabutang og standard ba nga wala ta kasabot which is tomorrow sa verse 1 sa verse 2 ma-address nato na siya no. We sumpay ra jud pud gyapon ni siya ang Romans 10. Kung ka nga wa kasabot, Lord, grabe na baya na siya. Pero ako nga magsige lagi ko og Sunday service. Tapos siya pa ang imuhang gibless lagi niya. Ako dugay na mga anak. Wata kasabot sa Ginoo. Pwede nga kasimba ka, ang imong mindset is dili mao imong kasing-kasing. Unya siya nga grabe ang giagian, nagrepent, tinud-an na iyang repentance while ikaw kasimba, pero dili mao ang imong kasing-kasing mo na nga na kay ginadil nga na siya ginadil pa sa imo kay kana pa lang imo ang pagtan-aw nga kana lagi Lord mo nga na no murag mas hawd ka sa Ginoo. Yan na ba no? So kana ba nga atong mabutang sa atong kasing-kasing karon nga God is God. Okay? Just kayo ang Ginoo. Amen? Alright. And He will show mercy to those, no? Nagahatag siya mercy. Siya ramang good. His ways is higher than our ways. Balik-balik man ako na Isaiah 55:8-9, no? Pag ang Ginoo, lahi ra jud kaayo sa tua, yang wisdom. Like what I've said, ang wisdom sa tao is like what I straight na ko ganyan buntag, katong iro o kita. Di ba na, kung nasabtan ninyo to, balikon niyo sa Spotify, kung wala ninyo nadunggan yan na illustration. So ang ato ang wisdom is just like a cup, no? Murag ingani lang kagamay. Pero ang wisdom sa Ginoo, dagat ang yang wisdom. Madili gyud taangay mungutana mo question ta sa iya ha. Kung mingong ka na Lord, ganun gipasaylo nimo siya. Dako man kay siya sala Lord, sa elder son, sa younger son. Anong gilustay man niya, anong gipasaylo man nimo siya? Siya na nangayo og portion siya papa and then nigawa siya sa imong balay, gilustay na niya, anong gipasaylo nimo siya ug nakabalik siya sa balay, sa kingdom sa Ginoo. And then here comes na ang kaning eldest na ni naa na sa balay, pero ang ending niya nasa sa gawas. Okay? Tumangay yung kadini mo ng verse 15. For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. Si Lord I Rajud. pray ba nga moabot ang panahon dili kita katong naa sa gawas. Kato pa noon maldito ang nisulod. Kaya nga naman, dili tama atong heart sa Father. Muna inyo ang bantayan. Never jud mo judge sa inyong mga kauban din sa church, even sa ubang tao. Kung naman na sila pagkukulang, naman sila, you pray. And i-apply lang jud ninyo ang inyong manadawat. Kaya ba sigunyag, maawat ta sa panganay ba? Nga niabot ang panahon, naana noon sa gawas, wala na ni-enjoy ang offer nga feasting sa papa. Nabaya tay kwan, marriage feast. Tama? Pagabot sa panahon, na ikaw naa sa gawas. And I pray nga kita tanan na sa sulod. Amen? Kaya ginatama man ni Lord atong mga kasing-kasing karon. No? I-apply lang nato atong mga na-receive. Kay naamos discipleship, kay naay dapat pag-uhon. Amen? Okay. Humble down lang yun na permi. Yeah. Ang Romans tama ang word. Humble down lang yun na permi kay Lord. And then, dili yun na mo judge ubang tao. Mayroong kag maldito na siya, dili siya magbago. No, we cannot say that. No, tong gingon ako ganin ng buntag, what if maldito lagi siya, ngano nakasulod siya sa gingharian sa Ginoo kay nagrepent siya.
Repent, humble down lang ta. Mao ni, balik-balik, and do not question God in His sovereignty. No? Dili gyud ta angay mo question sa iya ha. Para maiwasan jud nato ning competitions, ngano man na ay jealousy and competitions among us kahit kita naa din ni sa dynamic church. Naam somehow naman gyud na yung mga ingana. Nganong perminti man gyud ni uban-uban nila pastor, Pastor Wendell, Pastor Angie, sila Maymay, sila Dading. Nanay may mga ingana out of your thoughts ba? No, naa kay mag-doubt or mag-question ka because of jealousy, no? But Dini sa Romans 9, masabtan ni mo ni, lahi-lahi ang mga roles nato nagihatag ni Lord sa atua, lahi-lahi ang giftings nagihatag ni Lord sa atua. Dili na akong choice, but choice na ni Lord nagihatag na siya sa atua na gifting. Okay? Like what I've said, ang gusto unta na ako na gifting is kaning magiging teacher. Kung naaraman dahil ni Lord na everyday may daily devotional, na mag-share ko, para dili nun ako mag-struggle. Pero dili man ako na gifting, pero being as an encourager, mas nasabda na ako karon, how can I encourage other people if I don't know the principles of God? Kung dili po kumustudy, pag di po kumubase ani, dili raman ni basihan sa ako ang experience. Tama ba? So nakita yun na ako karon na Lord, okay Lord. And I need also to sacrifice. No, lang dili jud pag ko maka-judge sa inyo ha, nganong wala man na siya adto didto. Ngani ani. Why and I cannot also need to justify myself. For example, nganong wala man ni ani sa pastora dito nag-attend og meeting, importante ba yung unta ni na meeting kay abot man ni sa Christmas unta ni na family day na event kanang wala man siya. You cannot judge me. Kung unsa man day akong na-sacrifice po nganong wala ako didto na supposed to be I love to go there. Nag-study ko, parte na kong studyahan eh. No, akong dugha, naghilak. Sa morning, nag-Miss Universe na. Pag pap na ako mga cellphones. Diya. Pero di na nag-study ragyapon ko. No? So there are things that we cannot judge other people. Nasabtan ninyo? Kaya ang Romans 10:9 is gina-remind ta ni Lord na mag-humble down jud ta and dili jud nato i-question si Lord kung unsa iya mga decisions in life. And dapat mag-wait jud ta kung unsa ang tamang time, tamang way na ihatag ni Lord sa atong mga circumstances. Right? So, lahi ligid si Lord. Ay mayon ko, His ways is higher than our ways. His thoughts is higher than our thoughts. Tanaw na lang nimo na ang langit mas taas kaysa kalibutan. Then let God be God. Kung naang may dili nimo masabtan, Lord, no, I know you are God. I trust on you. You are in control. You know already me. Kiningon men si Lord, kabalo na ko tanan. Wala pa gani si Adam man Eve, kabalo na ko sa imuha. Na nakay blueprint. Wala pang demonyo, wala pang angel. Kabalo na ko sa imo ang ending part. Alright? So nga na gid si Lord and ko, okay. So nawala ako mga stress. Somehow kabalo jud ko Lord na naa ko yung mga concerns and everything and anxieties or na may mga ipanghuna-huna na worries din na nangatanggal na tanan kay kabulo ko. I trust on you because of this Romans 9. Power jud kay Romans 9. Makaana jud ko daghan man kaay ko ani gi-sacrifice na Romans 9 Lord, pero worth it kaayo pag meditate na ko ani na word na ni. Power jud kaayo ang giingon nimo sa Romans 9 Lord, no? Muna din ni na wala jud amount of spiritual pride dapat ma-eliminate jud na siya sa tua. Kaning spiritual pride, spiritual kaning mga jealousy dapat permanently ma-eliminate sa tua ang jealousy, ang spirit of rebellion, ang kaning questioning God, kaning dapat permanently ma-eliminate ning competition with other believers, with a competitive spirit. Dapat permanently ma-eliminate po ning mga, unsa pa ni diri, ang pride na ni. And even dapat masabtan nimo, madawat nimo na atay mga limitless or limitations or boundaries sa atong kinabuhi. No, kung ang ato ang money ing ani lang nasa bank account, then accept it. Kay kung naa po kay milyon-milyon, wala jud ka diri ba? Basig na ka dito sa El Nido, naguna-una na ka.
Naka sa Cebu. Right? Okay, kinsa may makuyog sa El Nido sa June. Oy, na advertisement. Okay, mango. Advertisement. Sige. Bali, Advertisement. sige, magpa-book na mo. Si Kem ang mag-book. Kinsa mo kuyog. Okay, First week siguro sa June. Actually, kanina At mang least po, na dito ikuan. sa Apo View, nag-talk mi ni Pastor C. So, nag-initial talk na mi. So, kailangan jud is magpa-book na ta karon kay usually November and 30 daw, naa daw na yung mga barato kay na fair. Oh. November and December na siya. So, possible or probability by June, first week of June ang hawa. Ang gusto mo, Oban, is magpalista na karon kay anytime naanatay booking sa tuang fair. Kay once na mabook na ta sa fair, dili na ta maka-back out kay mahal-mahal baya na no. Padulong Ang padayon ta. budget is prepare lang og 20,000 Per per person. person including Per person 20,000. plane ticket and Plane ticket and for 4 days na siya. 5 days. Na 5 days? Alright, sige. So, ang goal ninyo, kumukuyog mo, mangita mo og balay nga 20 karong December, mga ruling ka 1,000 kada isa ka balay, 20,000, okay na. Except daw lang diri sa balay. Actually, kung diri mo mga ruling, naka-ready gyud ni diri. Dito Ang mga lang, sinsilyo. dito. Sa meet, Si meeting Michelle Manila o si Aniel ang muhatag sa inyo. Slip na. Okay? So, lastly na gyud ni. Okay? Ay, nako. Balik klase na bang June? Dili First week lagi of ka. June man. Ano lagi ko ni mama? Gusto mo maghilak na po ko? Comfortable kayo, diri ba? Ay, sus na po ba? Dugaya, Diyos magkatulog. First week of June man. Klase na mo sa first week of June? Last week of May. Okay na. Sige na. Sige na. Sige, padayon sa ta. Padayon sa ta. Pero ang mga interesado, isatag na mo sa inyo hang full name and birthday. Birthday lang. Ano? Okay. So, lastly, kaning last verse sa Romans 9:33. Just as it is written, behold, I lay in a Zion of stones, stumbling and rock of offense, and he who believes in him will not be disappointed. So very clear lang kayo din nagiingon din ni, pag mo trust ka kay Lord, dili ka ma-disappoint. Pero kailangan, ingon ko, kailangan naa kay word gikan sa Ginoo. You will never have that word from God, that promises from God, kung dili pug ka mo spend time sa iya. Kung di pug ka mo basa og Bible, kung dili pug ka naga-attend og daily devotional, kung di man ka mamino Spotify, whatever na chances na maghatag ka og time sa Ginoo na makipagstorya ka sa iya, kung wala kay word na gikan sa iya, you cannot claim that promise. Okay? Pero pag naa na kay word na pagipanghawakan, Lord, di ba gisampol ako ganina, makaingon jud ko sa inyo ha, na amuan ning balay kay naami titulo. Naami pakita sa mga pulis or whatever ba dia kinsa may mo ingon claim amuan man ang balay. No, amo na naami titulo. Pero karon ngani, Lord, naapog ko'y titulo, Lord, na ay mo mga promises nasulat na ko, Lord. Last November 19. No, nasulat na ko imong promise ingon ka din sa Romans 9:33. He who believes in him will not be disappointed. All right, Lord. Dili ko nimo i-disappoint, Lord. Mutras ko sa imuha, Lord. Ing anak na makipag-talk sa Ginoo. Mao na gani
gina-encourage gid ang tanan, kuha mo notebook, kuha mo ballpen, ug magkuha mo Bible para makasunod mo. I-practice na ninyo. No, dili jud pwede na wala jud mo word gikan kay Lord. Diya jud mo maluya. Praise God kay mo kaga-attend mo sa fellowship kay dinhi makapaminaw pa mo. Naa may word. 'Di ba sa RW nato, gina-highlight nato ang na topic na devotional. Kay kung wala mi naga-devotional ni Wendell, I'll tell you, dili jud mi makalahutay hangtod karon. For 16 years in the journey of God, kung wala mi naga-devo, wala mi nagahatag og time para sa Ginoo, wala, dili mi ninyo makita dinhi. Mao ni among strength, ang backbone namo is ang word ni God. Dili mi nagakuha og hugot mga promises ni Lord. Wala sa social media among hugot. Wala sa Facebook, wala sa mga quotes, wala din na sa word ni God ang among mga hugot. Okay? Muni diri makita nimo dapat imong desire jud is mag-spend time ka sa word ni God. Kani kanan say gani kan dili ko kasabot sa mga meaning dinhi. Mong wa pa gani ko kanang dictionary. Pangitaon pa gani kung sa di pasabot ani Lord. No, ing anak ko mag-study, mag-meditate, dili lang Bible, even dictionary. Kay paring Google mangutana ko, kay Maring Miriam mangutana po ko. Kung sa pasabot nimo ani Lord, na naga-dissect ko pag dili na ako masabtan. Once man good you seek with all of your heart, then you will really find God. Diba na-share na ko na last Sunday service? If you really love God with all of your heart, you will really find God. Then tubagon jud ka sa Ginoo. Sama ani, dili gid lalim mag-study ka sa word ni God, verse by verse pa jud. So kailangan jud ka maningkamot, kailangan jud ka musik ani unsa ako man ni Lord. No? Wala to gani katong gani morning, medyo na late ko gani pagsulod. Kay na wala pa man ko ka-review balik. Ingko Lord, tagay po jud ko kanang ani ang ending niya na lang jud ko na Lord, kung unsa man mo gawas akong baba, ikaw jud ni Lord. No, dili sa tanan nako pag-spend time sa word kaning Romans 9 ang dili nako malimtan. Why? Katong last Monday, tong first nako pag-share ani Romans 9:1 to I think 16, I worship God. No, mata ko ana, magluhod ko ana. Pero pag worship na ako kay Lord, almost 30 minutes to hapit na ko ato mag 1 hour kay I really want to extend ang pag-worship ni Lord. Kaya I know I've done my part na nag-study ko sa word ni God, pero this time I need the strength of God. Mao na mo spend time kog taman, muluhod ko kay Lord. Lord, tagay kog strength, tagay kog wisdom. Unsang revelation ani, Lord, I need your anointing. I need your hand over me. Ma-useless ni Lord. Dili jud ni mao akong ma-share kung wala ka sa kuha. Back up me Lord. So when I do that, pag mata na ako, nagluhod ko, kabalo mo unsay nahitabo sa ako, grabe. Kapila ko na makatulog. Grabing struggle na ako ba? Kaya nga no daay, ginapatulog ko sa demonyo. Na makatulog ko. First time ko nagluhod. Akong naong nasa salog, pero nagtulog ang laway na ako. Grabe jud ang demonyo ginapatulog jud ko ba? Di makamata ko. 3 times to 4 times makamata ko. Until naglingkod na lang po ko nagpray. Paglingkod na ako, nakatulog na po ko. Then last na ako nagmata, dito na ako nag-start og warfare. Sa pag-warfare na ako, no, dito na, tuloy-tuloy na. Then I know si Lord, no, gina-anoint na ko niya ato, gina-bless na ko niya. Then ang revelations comes upon revelations. Kay I know nga no, pag mapuno manggod ko, kabalo ko, ang katong gina-prepare na ako, ginasulat na ako, sometimes, dili na ako mabasa o dili na ako maingon sa inyo ha, ang katudaing na ay fresh na ginahatag sa ako sa Holy Spirit, mauto ko maingon sa inyo ha. Lahi mag-work ang Ginoo. I'll tell you, do not put into box the Holy Spirit. No, not all the time na nagabasa ko, na all the time, as in basa-basa yun, I'll give time in worshiping God. Lord, I need you. Kay I know struggle jud ko deep inside. Kabalo jud ka sa ako, Lord, how I'm so struggle in spending time with your word. No, kabalo jud ko almost 1 hour. Pag mata pa lang na ako, di ba, Monday nag-share ko, then the next day nag-share ko. Pag humangkod na ako og kanang pag-share, mga igo na ko mga 8 or 9 sugod na kog study ana kagahapon 9 sa buntag hangtod alas 11 na ko nahuman from verse 17 to 33.
Nag-study ko alas 9 hantod naniud to ko alas 2. I pay the price. Kay kabalo ko dili lang ako mabless. Once you've heard that, kabalo ko mabless jud mo. And not only you mabless, kanang makapaminaw sa Spotify, mabless pod sila. I pay the price. No? I know, no, my testimony, madunggan ninyo karon, mo pay the price pod mo kung unsa ginadil ni Lord sa inyo, ha. No, some of you naga-share na mo sa restoration weekend, some of you naga-dynamic group na mo, some of you naga-handle na mo tao, pay the price. Because ingon din ni mention din na naay ginabuhat ang potter for a very special occasion. Naay mga jar na very expensive, pero naapoy mga jar na very cheap. Mao ra to'y ginagamit pang inom og tubig. Pero katong mga very expensive, naghatag og time ang potter or ang creator pagmulda ana niya na vase. So naay time sa atong kinabuhi. Nganong lisod man jud kaay ni Lord, nganong lisod mag-share Lord, nganong man jud ni Lord. Para sa akuan, manang lisod man jud ni Lord. Kay naay ginamold si Lord sa akuan na batasan. No? When I meditate the word of God. Dili lalim, pero worth it. Why? Because ikaw mismo mabago ka and malahi ang imong pananaw nimo sa imong Ginoo karon this time and maging blessing jud ka sa uban. Okay? So, kamo mag-pay the price po mo, mamataog sa iyo. Kana na lang gani, maminaw na lang gani mo. Tama, ma-distract pa ko usahay. I'll tell you, ma-distract jud ko pag ako ang mag-share. Ay nga naman, makita na ako sa inyo ha. Dili mo attentive, maminaw. Naalam mo din na. Gano man, magsigila mo og sahay tindog. No, makita na ako. Mag-ana lingi-lingi. And maybe some of you, wala jud mo naga-on og cam kay natulog pa mo. I'll tell you, pag naka-off cam mo, makatulog jud mo ana. Lahi jud nang naka-on cam mo kay kabalo ka, conscious ka. Dapat maminaw ka kay makita ka. Kaysa naka-off cam ka. Mananagaingon ko sa media, no, tell them na maminaw, have the ballpen, notebook, Bible, kay naga-pay the price jud mi ani. Then magsugod na ta ana, no? Kamo mag-pay the price pud tayo nahinay. Kay gusto man kaya nato maging blessing ta sa uban. Gusto man kaya ta ma-bless pud ta. Pay the price pud ta. Nanagani ng Spotify. Imagine, gi-bless pud ta ni Lord sa mga people na naay gifting ana kanang magbuan ng Spotify. Kabalo ko dili pud lalim ani mga media ang ginatrabaho nila. No? Grabe gina-bless gid ta ni Lord. No? So, do your part also. Mga brothers and sisters. No, do your part. Because I will do my part. I am willing to pay the price. No? Naay time season na mundo ha. Di na lami magtigda na kay kabalo ko mo tingog ko ani sugod na mag-rar. No? So naay times kabalo ko nalagot niya akong husband pero ang patience niya gina-increase niya sa kuha. Kabalo siya ato na nalagot jud siya sa kuha kay kabalo ko katong wala ko kauban sa Azuela ko. Kay supposed to be gusto gyud na niya ubanon niya ko pero dili ko mag-uban kay kabalo jud ko sa ako ang status pag mo study ko. Dili jud pwede na chichipuan nang ganing kwan lang isi-isiyon lang nako kay di jud nako kaya anang ganing kwan lang kanang ha mag-relax lang di jud nako kaya na. Kay I need to sit down, take time, no? Kung pwede, kung alam mo na maligaga man gani ko kung kulang ko ballpen, kung kulang ko pen, tanawon ninyo akong notebook, pakita na ko sa inyo ha. Very colorful. Ay, wala na po na sa pinakatay pagsulat. Tanawa daw akong notebook po. Kay wala na ko na siya pinakatay na sulat. Nasulat Because diri sa akong kasing-kasing. Kung I will write in your heart. I write my laws in your Yeah. heart. Oh. actually purpose na ko kay ginay naman jud ko ni Wendell lang, why not para easy sa imo nga use your iPad or your cellphone. Yes, no, makasabot man ko sa iya ha para dili ko magliso. Dili man gid ka magliso jud ana kay para sa iya. Pero gusto man ako isulat sa notebook kay
time comes, what if no si Hanya mo dako siya. Pag makita niya akong mga notebook, kabalo ko mabless siya pag mubasa ani. Actually, Pag dili ni pag kani siya na notebook, pag di yun nabasahon ng Yilba. oy, do not underestimate, no? Kadaghan ana. Oy, wala ka kabalo mubasa man gani kag Bible. Tagaan jud ni. Tanaw ni mo na ako gani ako Akong ba- nag-vision akong tanawa na. Ang ako ang notebook, daghan na kayo sa kwarto Actually as in. nasabtan jud na akong babae jud no. Nay mga butang dali raon ta himuon pero mas gusto man nila ang ilang ways. Lahi-lahi jud ang babae lalaki. Oh, dili jud mo pod makasabot ani kay lahi-lahi color. Murag gusto po nila i-complicate gamay ang kinabuhi. So, sige lang. Oh. Yeah. Ako tudluan ako kung siya og dali lang. Anak ko, mao ni pinakadali oh. 5 ka oras humana to na. 3 ka oras humana na. Siya, gift lagi na nimo. O magsugod na putag karon. Sige lang. Okay na. Sige, lahi man sa Ako imong. gina-explain siya. Do not compare me to you. Kay layo ka sa kuha. Dili ko para sa imo ha. Nahawod kay kaya kay gift man guna nimo. Na ako, dili man ako na give. It takes time for me na mubasa, mag-meditate. Usay man gani na word din ni ako pangitaon kisa din ni si Kitura. Makaanak ko ba? Kisa man din ni mga anak ni Abraham. Basahon ako na kinsa na si Kitura, mo na madugay ko. Kisa din na si Nero. Kay tungod day kay Nero, mo day nakabalo si Paul na dili day ka magkuhan kanang dili day ka mag-worry kay si Pharaoh dahil siya ang pinaka-powerful na tao sa unang panahon. Kung karon kinsa may pinaka-powerful? President Trump, USA. Kinsa man na, si Putin kung si Putin man or si Trump man pinaka-powerful na tao, pero tong time ni Pharaoh gidestroy ni God ang iyang power. That's our confident right now. Kaya kaayo control ni Lord ang kalibutan mo nang ingon na kung kinsa man ang pinaka-powerful karon, kaya na ni Lord i-destroy iyang power. So si Nero dahil ni kay tungod kay Nero nakarealize si Paul. So ni mo din nabusulat niya din ni about the life of Pharaoh and the life of Moses. So dahil nga na ka magdig. Nga na po ko magdig. Ko okay Lord. Sige, ani dahil na Sige Lord. na. Nag-pray na ta. Pray na ta. Pray na ka Gabi na. na. Let's pray. Lord, salamat kayo sa imong pulong. Thank you, Lord, sa tanan ni mga revelation. Nagihatag sa mga. Salamat, Lord, for this team. Thank you for my wife. Gigamit ni mo, Lord, to bless us tonight. Even, Lord, salamat sa pag-order ni mo sa tanan, Ginoo. Even katong mga sponsors sa Family Day, nga mga politicians. Ikaw, Lord, ang mustorya sila nga kasing-kasing nga ang imong purpose ang matuman why they want to attend, Lord, kani nga Thanksgiving. I pray na ma-bless po sila sa imong word. I believe, Lord, nga blessing man jud imong word. But Lord, hatagi sila listening ears, Ginoo. Tanan na mo nga ma-invite. Kay ikaw man, Lord, ang nagsulti nga when we have a listening ears, you will speak to us. And Lord, thank you. Ikaw po dang maghatag o ka ng restful sleep tonight. Even po kawa mi, Lord. Ugma sa kadlawon para maminaw na po sa imong pulong. Kay ikaw man nagsulti, that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all our needs will be added unto us. Lord, I pray nga ikaw di mauna, Lord, sa tanan na mo pagkahimuon. Kay we believe, Lord, tanan na mong lakaw ugma will be added ang mga panginanglanon na mo. Bless ni mo, Lord, ang matag-usa nga na dinhi even, Lord, sa Zoom and even katong part ani nga team, Lord, ikaw mo bless sa ila. Protect us. Protect ni mong pamilya sa matag-usa. Kung na may gina-desire, Ginoo, ang matag-usa nga align sa imong will, ikaw mo bless, Lord. And even, Lord, we lift up to you, Ken. And thank you, Lord, sa life ni Ken. Thank you sa another year na imong gidungag sa iya. Lord, we declare all the blessings sa iya, Ginoo. And Lord, ang imong purpose, ang mag-prevail, ani nga pamilya, Ginoo, ni Ken ug Marty, together kay Nudge, Ginoo, ikaw ang mo bless sa ila. Nga mahimo po silang blessing sa uban. I-guard ni mo always silang heart. I-heal ni mo, Lord, ang heart ni Ken, even Marty, Ginoo.
And Lord, I lift up to you, Andrea. Thank you, Pud Lord, sa life niya. Ngay mo ang gidungagan na, Pud Lord. We pray and lift out her up to you. Ang imong name ang mag-glorify, Lord, sa iyang life. Bless Andrea and tanan, Lord, nga mga kids, nga imong gi-entrust sa moa. Help us na ma-fulfill namo ang imong purpose sa ilang life. I-guide ni mong mga teachers, i-guide me ang mga parents, Ginoo, nga ma-align na mong pagdisiplina and pagtudlo sa matag usa sa ilaha, Ginoo, nga align sa imong will. In Jesus' name, amen and amen. Happy birthday to you.